Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules. Hunyo 4 kita tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay. Agkaroon sa aton balantayan kag mga mainit ng mga pangulong dinalan. Kampanya sa pagpahibalo sa publiko tuhoy sa impormasyon sa monkeypox. Dapat papasanyugon suno kay Mayor Jerry Treñas. DepEd Western Visayas magakooperar sa pagdihon sa mga tikangag ug matap na ang pagduging sa monkeypox. Labi pa kag manog-umpisa na ang klase. Ig-ululan nag-umpisa na suno sa Pag-asa. Transition team ni Mayor Jerry Treñas handa na sa pagtugyan sang responsibilidad kay incoming City Mayor Raisa Treñas II. Third Infantry Division nagapabilin na komitido sa pagpangapin at proteksyon sa mga pumuluyo sa pagsaulog ng ila ika-51 nga founding anniversary. Ag DA kag DTI in pangunahan ng Capacity Development Processing and Packaging for Farm Clusters. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye na sa aton nga mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kampanya sa pagpapalo sa publiko tuhoy sa mga impormasyon sa monkeypox dapat nga pasanyugon pa suno kay Iloilo City Mayor Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas sa kwalita. Importante ang padayon nga pagpangop sa pamuluyo sa mga impormasyon na tuhoy sa monkeypox sa diin ila dapat maintindihan ang symptoms and prevention sa malatian. Ingin pabutyag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kasunod sa presko naging patawag sa alkalde. Ginpangabay man siniya katapos ang media sa pagpalabot sa gusto kag accurate information sa publiko nagikan sa mga eksperto sa medisina agud mas maging epektibo ang kampanya bipakag may 4 na nabalhag nga kaso sa monkeypox sa syudad. Dugang pa ni Treñas sinakabig panibagong nga threat ang Mpox kag kinahanglan ang agresibo nga pagkatubang sa pagbanghangkat kag hindi pagpalagyuhan. Hindi malipod dudang pa sini nga may bakuna sa Mpox pero hindi pa ini available sa punsod. Apang kung may pahanugot na sa Department of Health ginakonsidera sa syudad ang pagpangita o kung magbakal sa kinahanglanon. Sa karon gina-finalize man sa Iloilo City ang pagpadala sa sulat sa Department of Health na naghihinyo sa paggamit sa molecular lab sa syudad bilang monkeypox testing center. Dugang pa sa alkalde, may personal ang laboratorio na nahanas na sa pag-test sa mga specimen kaya makabulig padasig sa pag-monitor sa mga test results labi pa kagamat-amat na nagadamo ang nagpa-test sa RITM. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Handa sa pagsunod sa anuman nga protocol ang Department of Education may kaangtanan sa padayon nga pagmonitor sa kaso sa monkeypox sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Sa interview sa Iloilo Morning Program kay Hernanis Collier Jr. tagpamabas ang DepEd Western Visayas ginpayag sini nga yara sa close coordination ang DepEd sa LGU Iloilo City kag Province sa mga seryes ang sinapol may kaangtanan sa kampanya agud punggan ng paglaptas ng monkeypox.
Dugang man sini nga sila ang magabase man sa ilang mga protocol sa sitwasyon kag sa mga naisugtan na pagsulundan para sa proteksyon sa kabataan labi pa kung manugbukas na ang klase sa Hunyo 16. Sa pagsugod naman sa brigada eskwela sa dason nga semana, maging prioridad gid sa nagkalain-lain nga sektor ang pagpabilin sa bulutuan nga malimpyo, agud matap na ang balatian halin sa dengue, leptospirosis kag bisan pa sa nagalapta nga monkeypox. Dugang pa na eskwelyar nga magsunod ang DepEd sa madihon nga mga guidelines ng LGU sa paghimo sa protocols sa mga bulutuan para sa proteksyon sa mga estudyante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anunsyo sa Pag-asa ang pagsugod na sang tig-ululan sa pungsod Pilipinas sunod sa Pag-asa sandig sa labing ulihi nga analysis kag rainfall data alin sa mga napilian nga DOST Pag-asa stations lapta tungtong malapnago ng pag-ulan ang maobserbaran sa 5 ka adlaw bangod sa southwest monsoon o kon habagat. Ini nagapatimaan sa pagsugod sa tig-ululan sa nakatungdan nga bahin sang Luzon kag Visayas. Apang posible gihapon ang monsoon break o kon mga adlaw nga wala sang ulan sa mga masunod nga inadlaw o kon semana. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Turali ang binuntat sa DOST Pag-asa nga daw adlaw pagpagawas ang heat index sa tapos ang opisyal nga deklarasyon sa pagsugod sa tig-ululan karon nga Hunyo. Ginpahayag sang State Weather Bureau sa baylo nga tutukan ng heat index ilaan ay tagaan igtalupangod ang paggatag sang husto nga impormasyon tuhoy sa mga peligro o kag posible epekto sa pag-ulan-ulan sa pungsod. Sunod sa Pag-asa, liwat sila nga magapagawa sa heat index advisory sa Marso sa madason nga tuig sa tiyempo sang tag-init. Sa piyak sini, mahimo sa gyapon mabaluan sa mga pumuluyo ang heat index gikan sa iHeat Map kag Pag-asa automatic weather stations paagi sa opisyal nga website sang Pag-asa. Ginpanumduman sang talatapan ng mga lugar nga padayon nga ka-experience sa mainit nga panahon nga magpabilin nga updated nga magpamati sa mga anunsyo sa mga local authorities agud makalikaw sa peligro dala sang panahon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Jared Treñas handa na sa pagtugyan sang responsibilidad kay incoming City Mayor Raisa Treñas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Preparado ng transition team ni Iloilo City Mayor Jared Treñas sa pagtugyan sa pagdumalahan sa new elected City Mayor sa syudad kay bata sini nga si Raisa Treñas II. Sa iya pagbiya sa pwesto sa katapusan nga bulan sa Hunyo, kampante ng alkalde sa ikasangko ni Mayor-elect Raisa Treñas II sa pagpadayon sa bilagko ang mga programa nga iya na umpisahan. Pinatugyan man sila sa incoming mayor ang pagdesisyon sa pagpili sa iya mga mangin executive assistants sa kung sino ang magapadayon o kung isan. Dugang pa sa alkalde, tanan na co-terminus employee ang magabiya maandungan sa iya termino kaya respeto sa iyang pagka-independent sa iya bata sa pagpili sa mga tinawo nga makabulig sa iya. Yung pahayag man sa alkalde nga hindi ini magbaton sa posisyon sa City Hall sa idalong ni Inday Raisa kundi mangin designated political advisor lamang kay hindi appointed na nagkakahulugan na wala ini sa mabaton na sweldo. Subong matapos ng eleksyon, naglaom si Treñas na madahog po ng mga opisyalis ng padayon ng magserbisyo sa kayuhan sa syudad sa Iloilo, bagay na nasuguran na sa ilang partido ang pagpalabot sa hand of reconciliation sa pihak na kampo suno kay Treñas. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo, preparado na sa pagbukas ang klase sa mabot nga Hunyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Reserved na ang Schools Division of Iloilo para sa pagbukas ng school year 2025 to 2026 sa Hunyo 16. Ing ang pasarig ni Dr. Ernesto Servilon Jr., Schools Division Superintendent ng SDS ang DepEd Iloilo Schools Division sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo. Pahayag ni SDS Servilon na antis pa man ang pagalibatong ni Brigada Eskwela kag ang enrollment period, nagabalik na ang pila kang manunublo pa mga school head para inganda na ang mga hulog klasihan. Hiwaton ang Brigada Eskwela kag enrollment period umpisa Hunyo 9 ug 13. Samtang gipahayag nga ni SDS Servilon nga para hindi maapektuhan ang pagbukas ng klase kag ang pagtuon sa mga estudyante sa Alimudyan National Comprehensive High School matapos nga naghintad nga sunog sining karon lang, niara na sa contingency plan ng SDO Iloilo kag padayon ang koordinasyon sa lokal nga pangunuhan sa munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maria Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapalerto sa DOST ang mga pumuluyo sa posible liwat nga
lupok sang kanlaon. Sa detalye sang balita, ginpahayag sang PHIVOLCS nga yara sa gyapon ang posibilidad sang paglupok sang bulkan. Ginadumilian sa gyapon ang pagpasulod sa 6-kilometer danger zone malapit sa bulkan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, 1,000 ka kabataan ang nagatambong sa ginhiwat nga health talks. Sa detalye, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hintay na nun sa health education talk sa masabray sa kalibo nga pamatanon, edad 10 to 19 years old, gikan sa mga island barangay sa Carles, Iloilo. Sa sunod sang 4 ka adlaw, lakip sa gintulo sa pamatanon ang mga oral health, teen pregnancy prevention, mental health, non-communicable diseases, nutrition ug basic life support. Magluwas ito ang sungking kanigman ni libre na medical consultation sa pamatanon kag ila pamilya. Nakit sa health services sa gintanyag ang chest x-rays kag oral health services nga mga serbisyo nga mabudlay ma-access kung nagapuyo sa island barangay suno sa Iloilo Provincial Health Office. Ginhiwad ang mga aktibidad sa Granada National High School, sa Bailon Campus, Sitio Lango, Barangay Granada Norte, Carlos Granada National High School, Ballesteros Campus, Barangay Gabi, Gigante Sur, Barangay Buaya Gymnasium sa Sikugong Anan, kag Carlos Butuon Elementary School sa Barangay Bituon, Carles. Ang kalimutan ang ginorganisa sa Iloilo Provincial Health Office, AstraZeneca kag Pinap Cares Foundation, kauban ng Schools Division of Iloilo, Carles Primary Care Facility kag Philippine Tuberculosis Society Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Maria Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mula Mayor Jerry Treñas ang Iloilo City Police Office ay dalom sa pagmamuno ni Police Colonel Kim Ligada sa ilang masangkad na kampanya kontra iligal nga droga. Ang maninalagon nga anti-drug operation sa linsang Mayo 1 tubtob Mayo 31 nagresulta sa pagkumpiska sa 12.3 million pesos nga balor sa illegal drugs kag pagdakop sang 54 ka mga durugista. Suno sa alkalde, ang nasambit nga accomplishments ang ICPO nagapakita sa mabaskog nga pagbinuligay sang nagkalainain nga units sang kapulisan. Klaro ang direktiba ni Treñas sa ICPO nga indigid pagpanugutan nga maglaptaliwat ang illegal drugs sa syudad sang Iloilo. Kumpiyansa si Treñas nga sa pagtakop sang iya termino padayon sa pagsunod sa administrasyon sa pagpamuno ni Mayor-elect Raisa Treñas ang bugos nga suporta sang ICPO para sa anti-drug campaign. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang mga kadalagaan sang 3rd Infantry Division Philippine Army sa kampanya kontra insurhensya, nagapabilin na komitido ang mga soldado sa pagpangapin at pagproteksyon sa mga pumuluyo sa Western kag Central Visayas. Sa pagsaulog sang 3rd Infantry Division Philippine Army sang ilay ka-51 nga founding anniversary, gintagaan pagkilala ang mga stakeholders nga nagapalabot sang bugos nga suporta sa ila programa, proyekto kag advokasya. Ang paghatag sang pagkilala sa mga stakeholders ang ginpangunahan nanday Lieutenant General Roy Galido, Commanding General sa Philippine Army, kag 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson. Sa pagkilala sa mga stakeholders, ginpasidunggan man ng mga personnel halin sa nagkalain-lain nga military unit sa ilan nangin kontribusyon sa madamong accomplishments sa 3rd Infantry Division. Gindayaw naman ni Philippine Army Commanding Officer Lieutenant General Roy Galidio ang tanan nga spearhead troopers sa pag-uphold sa pinakamataas nga talaksan sang disiplina nga amo ang pundasyon sang ila organisasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang Department of Agriculture Western Visayas paagi sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program nagapanguna sa Capacity Development on Processing and Packaging for Farm Clusters sa bugos nga Western Visayas. Ang aktibidad ginbuksan sa Hunyo 3, kamagalawig tubtob Hunyo 5. Ginboylugan ini sang Department of Trade and Industry nga nagahatag sang technical nga pananawan sa paghimo sang produkto, mga sulundan sa pagputos kag paghanda sa merkado nga nagahatag gahom sa mga grupo sa mga manguma sa pagpasanyog sang balor kag pagkamadinalagon sa ila produkto nga nakabase sa agrikultura. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Palawig pa sa Department of Agriculture ang deadline para sa pag-issue sang fish kag seafood import tubtob sa katapusan sang Hunyo para hatagan sang bastante nga tiyempo ang mga importer na maka-adjust. Ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture nga kay-uhon ang importasyon sa isda. Agod mapapaskog ang supply kag presyo para sa turismo kag high-end food sectors nga may tuyo ang makahatag sa mas madamo pa nga trabaho kag makaganyat sa mga investors. Ginaprobahan sa DA sa unang binulan
sang tuig ang importasyon sang tubtob 25,000 ka metriko tonelada sang isda kag seafood para sa serbisyo sa pagkaon, turismo kag hospitality industries. Subong man halos ika-4 nga volume lang ang nakasulod sa pungsod. Suno kay Secretary Francisco Tio Laurel ang manubo nga import ang bangod sa tuman kahugot nga importasyon sa timelines kag kabudlayan sa pagkakuhaan sang supply. Dugang pa sang Tiglikom, ang exempted gid lang sa import list amo ang sardinas. Ginpasugta naman ang pag-import ng sardinas bangod sang off-season. Ang mga importer nga accredited sa idalom sang FAO 195 kag nakarehistro sa idalom sang FAO 295 ang sulod sa alokasyon sang fish import pinaagi sa Certificate of Necessity to Import nga pwede maka-import sa tion sang close sang fishing season. Ang pagka-eligible ang nakasandig man sa pagsulundan sang Memorandum Order No. 12 Series of 2025 sakop sang FAO 195 ang importasyon sang preska o kon frozen nga mga isda, aquatic products. Kag sabay naman sang FAO 259 para sa import sa wet markets sa tion sang close season. Pinaagi sa ginkaayo nga pulisa kumpiyansa si Tio Laurel nga ang nabilin nga import volume ang magamit sang husto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, Negros Occidental naghatag sang pinakamadamo nga gold medal sa WEVRA sa 2025 palarong pambansa. Nagalin sa Negros Occidental na pinakamadamo nga gold medal sa WEVRA sa bago lang natapos nga palarong pambansa sa Ilocos Norte. Sunod sa Negros Occidental Provincial Government ang mga atleta gikan sa ila probinsya nagamot sa 18 ka bulawan nga medalya sa palarong pambansa. Naibaluan nga ang WEVRA nakakuha sa kabugusan nga 44 ka gold medal, 52 ka silver, kag 58 ka mga bronze medal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita magabaton sa cash incentives gikan sa provincial government ang mga atleta sa Negros Occidental nga nakakuha sang medalya sa 2025 palarong pambansa. Suno sa Negros Occidental Provincial Government, 10,000 pesos ang batonon sa mga gold medalist, 7,000 pesos naman ang silver medalist, 4,500 sa mga bronze medalist. Dugang padri ang mga atleta nga nakabalag sang bag-o nga record sa nanong ituay nga sporting events ang magabaton sang dugang nga cash incentive. Sa datos sang provincial, 18 ka gold medal ang nakuha sang Negros Occidental para sa Western Visayas sa natapos nga palarong pambansa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naprobahan sa Department of Agriculture ang pangabay sang DSWD nga mag-supply sang 490,000 kasako sang NFA rice sugod sa Hunyo tubtob Disyembre para pabaskugon ang pagsabat sang ahensya sa mga kalamidad kag feeding program sa mga mahuyang nga komunidad sa Pilipinas. Nagpasalamat ang DSWD paagi kay Secretary Rex Gatchalian, kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel sa pag-aproba kag ginhatagan punto ang importansya sa pagpainsang bugas para suportahan ang libo ka mga pigado nga Pilipino. Ginahayag pa dugang sang Tiglikom, isa sa madamo nga ahensya sang gobyerno, ang DSWD nga regular nga nagakuha sa ila supply sang bugas sa NFA para sa ila social support programs. Ginatagan punto ni Secretary Laurel ang benepisyo sa duha ka mga ahensya sa nasambit nga kasugtanan. Ang karon nga stock sa NFA ang sobra sa 8 ka milyon nga sako nga halos mapuno na ang mga bodega. Ang pagbuhin sa supply para sa DSWD kag 20 pesos rice program nagapangunang inisyatiba sa Marcos administration. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagbuhas ang price guide sa school supplies ang Department of Trade and Industry ako'y magataggiya sa mga bumulakal subong nga nagailapit ang opening of class. Karon nga tuig 195 ka stock keeping units sa 12 ka kategorya sang school supplies ang ginsumite sa siyam ka mga manufacturer o kon distributor kag isa ka retailer. Sa nasambit nga numero 29 nakitaan sang pagnubo sang presyo samtang isa ka gatos ang wala sang pagbago. Sa 29 ka nagbarato, 19 ang grade pad papers, 5 ang intermediate pad papers, 2 ang writing notebook, kag isa ang lapis. Ang pagnubo sang presyo nagdangat sa piso tubtob 10 ka pesos. Suno kay DTI Secretary Cristina Roque, ang DTI nagapabilin nga tampad sa pagsalig sini nga siguruhon nga ang pamilyang Pilipino may access na reasonably priced na mga school supplies bilang kabahin sa paglabot sa bagong Pilipinas agenda ni Presidente Ferdinand R. Marcos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Nagpanomdom ang Philippine Crop Insurance Corporation sa mga mangunguma kag mangingisda nga mag-report gilayon sang kahalitan sa ila kaumhan tugas ang kalamidad kasubong sang bagyo, baha, malawig nga init kag pagpameste sang tanom. Suno kay Glenn Carbon, Claims and Adjustment Division Chief sang PCIC, kinahanglan nga ang mga apektado nga mangunguma magpadulong sa ila tagsa ka mga Municipal Agriculture Office sa Banwa agud mabulikan sa pagsumite sang ila damage report sa provincial kag sa regional office sang PCIC. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:22 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang inyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa Radyo Pilipinas. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, like, follow ang atong Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Ako na gid lamang ang inyong alagad kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.